sa Panginoon. So, by the way, welcome po natin, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng mga taga Dolores. Yes. Kami po ay masaya na kayo po ay makasama ulit dito. No? So, 2 weeks ago po, sila po ay kasama naman natin. Tayo po ang pumunta doon sa Dolores. Next week, pupunta po ulit tayo doon. So, pag meron pong available and you desire na sumama, may available po na upuan, tara po doon. Masaya po. No? So, ayan. Ngayon, tayo po ay naniniwala na ang lugar po na ito ay lugar ng pagpapalalim sa Lord. Sabihin nga po ulit natin, go deeper. Meron pong isang instance sa Bible na kung maaalala niyo po yung istorya ni Pedro bago niya nakilala si Lord. Sino po dito nakabasa nun? Yung istorya ng pagkakakilala ni Pedro kay Lord. Meron. Yung iba po, nabasa po ba natin? Amen. So si Pedro po, kung naaalala ninyo, siya po ay naghuli magdamag. Tapos wala po siyang nahuli. Dumating po ang umaga na doon ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, itulak mo yung bangka. So umupo po siya dun sa bangka, pinatulak. At nag-preach lang po si Jesus dun po sa lugar po na yon. Ngayon, after niya pong mag-preach, ito na po yung sinabi niya kay Pedro. Open your Bible po sa Luke 5, verse 4 to 7. Luke 5, verse 4 to 7. Sabi po sa verse 4, nang matapos na siya sa pagsasalita, tapos na po bang magsalita ngayong katabi? Nang matapos na siya, si Jesus po ito, sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa, ano pong sabi sa inyo mga Bible? Sa laot, pumalaot. Doon sa iba po, pumunta ka sa malalim. At ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sabi po dito sa English, when he had stopped speaking, he said to Simon, sabay-sabay po, 1, 2, 3. Launch out into the, saan daw po? Deep. So sabi po ni Lord sa kanya, hindi ka nakahuli, ganito gawin mo. Pumunta ka doon sa malalim. At ihulog mo doon ang iyong lambat. Ang sabi ni Pedro, Lord, magdamag na kaming nangisda. Pero wala kaming nahuli. Pero sabi ni Pedro, pero dahil sabi mo, sige, pupunta ako. Ano pong nangyari doon sa dulo po ng istorya na ito? Napakaraming isda na kanila pong nahuli. Naging malaking encounter po ito kay Pedro. Alam niyo po, makikita po natin dito ang katotohanan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tulad po ng testimony na atin pong narinig kanina, sa mga panahon na ikaw ay kulang na, sa panahon na ikaw ay walang-wala na, broken, wasak, may karamdaman, desperado, makikita po natin na ang kailangan pala natin ay engkwentro sa Panginoon. At the moment na maengkwentro mo si Lord, ito po yung parehong bagay na sinasabi sa atin ni Lord. Launch out into the deep. Sabihin mo sa kanila mo, go deeper. So again, part 2 po ito ng atin pong pinag-uusapan nung nakaraang linggo. At habang ginagawa ko po ito, meron po itong part 3. Yun po yung conviction ni Lord. So atin pong himay-himayin po ulit ito. Alam niyo po kung bakit sa mas malalim pinapapunta ni Lord si Pedro? Any idea? Bakit sa malalim pinapapunta ni Lord si Pedro? Mas madaming isda. Basic lang po yun. Sa Pampang, ang makikita mo doon, starfish. Lord, di naman starfish ang hinuhuli ko. Ang makikita mo doon, yung mga maliligaw na mga isda, may mga maliliit na katang. Pero kung gusto mo ng maraming mahuli, saan ka dapat pumunta? Sa malalim. Pinapakita po nito yung prinsipyo po ng buhay natin na kung nais po natin ng makahuli, kung ikaw sawang-sawa ka na katulad ni Pedro, na parang nonsense yung nangyayari sa buhay mo, why not this time i-focus mo yung malalim? Alam niyo po kung bakit sa malalim? Kasi nandoon po yung mga isda. Sabihin mo sa akin, mabuti pa yung isda. Malalim. So, syempre, tayo po, inialintulad din po tayo sa isda. Katulad po ng mga isda, tayo po ay magpapalalim din sa pananampalataya natin sa Panginoon. Alam niyo po ba na napakalawak po ng karagatan at napakalalim po nito? Ang sabi po ng mga scientists,
only about 20% of the ocean floor has been explored. Yung 100% po, 20% pa lang ang nararating ng scientifico. Bakit? Kasi kapag napailalim na po ng pailalim, matindi po yung pressure doon at nawawala po yung oxygen doon at matindi din po yung pressure. Kung nabalitaan niyo po yung isang submarine na nag-implode, hindi po explode kundi implode. Naalala niyo po yon yung basta submarine po yun, nasakay po ng mga milyonaryo, sumabog po siya paloob kasi sobrang tindi po ng pressure. Gusto sana nilang puntahan yung Titanic na lumubog. Imagine, mababaw pa po yun kasi nasa ocean floor lang yun, pero sumabog, nag-implode po yung submarine kasi napakalalim po ng ating karagatan. In short, marami pa pong creatures na hindi pa po nakikita hanggang ngayon. Meron po akong ilan dito na mga picture na mga weird creatures na nahuli po sa dagat. Tingnan po natin. Snipe eel. Yan, sa kailaliman po yan nakita. Wala lang po dyan specific kung gaano kalalim yan nakita, pero ganyan po yung itsura. Next po, frilled shark. Diba? Medyo weird. Parang mat siya na parang dry, pero pating po yan na nasa kailaliman. Parang tuyo na no? Giant sea spider. Diba? Sino po dito gusto makapunta sa kailaliman ng dagat? Para nakakakilabot po doon, no? Viper fish. Di ba? Parang mga monster sila. Goblin shark. Kakaiba yung itsura ng malaki ilong. Black sea devil anglerfish. Sea devil talaga, no? Parang yun yung mga nasa mga laro. Di ba? Yung may ilaw na gano'n. Meron pa ba? Sea pig. Di ba? Baboy na pang dagat. So, kung makikita po natin, weird creatures po yan na hindi po sila umaangat kasi mas gusto po nila doon sa ibaba. Alam niyo po, may lesson po kung bakit gusto po ng mga isda na ito doon sa ibaba at yan po ang ating pag-uusapan. No? So, bakit po tayo dapat patuloy na magpakalalim pa? Ang atin pong points ay 3 S, 3S, SSS. Kung sa government po, sa pagtagal mo sa trabaho, meron pong SSS na magbibigay sa iyo ng pension. Alam niyo po sa Panginoon, dapat may SSS ka rin. Sa iyo sa mo, dapat may SSS ka rin. Kapag tayo nagpalalim si Lord, ito po yung SSS natin pong makukuha. Una pong S, bakit po tayo dapat magpalalim ay dahil magkakaroon po tayo ng stability. Yan. Ang mga isda po, kung bakit po nila gustong-gusto yung malalim, kasi doon po, mas maalon po ba doon o wala po doong alon? Wala po doong alon. Sa ilalim po ng dagat, kalmado po doon. Kaya mas gusto po ng mga isda yung ilalim kasi hindi po sila mababother doon at mas kalmado po sa lugar na yon. At the same time, kung magkaroon man po ng bagyo, nagbabagyuhan, di ba? Tingin niyo po, apektado po ba yung mga isda na nasa ilalim? Hindi. Bakit? Kasi malalim po sila. Nakikita niyo po yung symbolism po nito sa atin pong pananampalataya. Na kapag tayo po palang mga mananampalataya ay nagpapalalim sa Panginoon, kahit anong bagyong dumating, tingin mo maliliglig ka ba? Hindi, kasi malalim ka. Alam niyo po, yung lugar na malalim, yun po yung lugar na stable. Alam niyo po ba yung mundo pong ito ay sobrang unstable? Nakikita niyo po ba? Trabaho, unstable. Gobyerno, unstable. Merong i-announce na ganito, tapos it's a prank pala. Alam niyo yan, if you know. Finances po natin, unstable. Yung mga relationship, unstable. Yung mga tao, unstable. Alam niyo po, natutunan po ni Pablo yung prinsipyo po na ito, na hindi pala tayo pwedeng sumabay sa sitwasyon ng mga nangyayari sa ating buhay. Kasi kung yung pananampalataya mo ay nakatayo sa nangyayari, ano mangyayari? Maliliglig ka. Kapag masaya, masaya ka din. Pero pag malungkot na, mahirap na, ano ka na? Wala na. Laglag ka na. Suko na. Bakit? Kasi doon ka nakabase sa sitwasyon. Pero alam niyo po, ang mensahe po ng bagay po na ito na pinag-uusapan natin ngayon. Kung ikaw ang tao na ikaw ay nasa kailaliman ng pananampalataya mo sa Panginoon, ibig sabihin, patuloy ka nagpapalalim sa pagkakilala mo sa Kanya,
hindi ka maliliglig ng anumang sitwasyon. Tingnan niyo po yung sabi ni Pablo sa Filipos 4:11-13. Filipos 4:11-13. If you have your Bible, sama-sama po nating buksan. Filipos 4:11-13. Sino po nakaka-memorize ng Philippians 4:13? I can do through Christ who gives me strength. Tingnan niyo po yung context nan kung bakit sinabi ni Pablo na magagawa ko lahat ng bagay. Ang sabi niya kasi, verse 11, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Verse 12, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sino po sanay magpakasagana? Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan kong lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ang sabi po dito ni Pablo, natutunan na niya yung technique na hindi pala tayo dapat nakabase sa saya, sa kasaganaan, sa kagutuman or whether busog ka or hindi. Kundi sabi niya po dito sa verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan daw po ni Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo po yung mga tao na sitwasyon na nagpapalakas sa atin, pag masaya, malakas ka. Pero kapag ka hindi na masaya, ano nangyayari? Nanghihina ka na. Pero kung tayo po yung mga tao na nagpapalalim sa pananampalataya, same thing po ng atin pong idedeklara na ano man ang sitwasyon ko, masaya man or hindi, mahirap man or madali, maalwan man o hindi, ako ay okay. Bakit? Kasi ako ay nasa ilalim. Malalim. Sabi mo sa kanila, malalim. At tulad po ng mga isda, makikita po natin na ang mga malalim, ang mga mananampalatayang malalim ay matatag. No, ibig sabihin, may katatagang dala ang kalaliman. Kapag ikaw ay malalim, ikaw ay matatag kasi nandoon ka sa pinakapuso ng Panginoon. Alam niyo po ang sabi sa Isaías 31:1. Sige nga po, open your Bible sa Isaías 31:1. Ito po yung warning po ni Lord kapag tayo po ay nakabase sa sitwasyon, sa tao, sa mga pangyayari, at hindi po sa Kanya. Isaías chapter 31, verse 1. Kahabag-habag sila. Sabi nga po natin, kahabag-habag. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila. Alam niyo po tayong mga tao, normal po sa ating magtiwala kapag mas madami. Kaya nga po, pag ang isang personality sa Facebook ay marami ang share, marami ang follower, tapos nakita mo in person, ano ang tingin mo sa kanya? Oh, pa-picture. Uy, ano to? Sikat to. Marami tong follower. Kapag ang isang gathering, for example, nakita niyo po isang politiko, ang dami na sa kanyang rally. Di ba parang inisip natin, ang lakas ng politiko nito, siguro ito din yung iboboto ko. Madalas tayo po mga tao, tayo po ay hinihila kung alin po yung madami. Pero sabi po dito, kahabag-habag ka kapag yun ang iyong pinagkakatiwalaan. Yung maraming following, maraming pera, tingnan mo yung katabi mo. Yung maraming pag-aari, maraming property. Sabi po dito, kahabag-habag po tayo kapag nandun po ang ating pagtitiwala. And sabi po sa sumunod, ngunit hindi, at sa mga mangangabayo sapagkat napakalakas nila. Kapag malakas, yun din po ang gusto natin na kampihan, nakakampi, di ba? And sabi po dito, ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. Kahabag-habag daw po yung mga tao na yon. Bakit? Kasi ang Diyos po ang kinakalaban nila. At ang masakla po doon, kahit gaano kalakas ang iyong kakampi sa mundong ito, kung hindi iyan ang Panginoon, babagsak at babagsak ka. Kahit gaano karami ang iyong pag-aari, kahit gaano katiwa-tiwala yung tao na pinagkakatiwalaan mo, kapag nawala sa Panginoon ang iyong tiwala at relasyon sa Kanya, lalaglag at lalaglag yan. Naranasan nyo na po ba? Ako lang po ba ang nakaranas ng ganon?
na nagtiwala ka sa tao na akala mo ay malakas, akala mo ay tutulungan ka, pero sa huli makikita mo, papalya pala. Naka-experience po ako ng maraming ganyan. Kaya nga po, every time na nakikita ko yung sarili ko na masyado na ata akong nagtitiwala sa tao na to. Kinakabahan na po ako noon kasi alam ko, delikado na, aalisin na naman ito ni Lord. Every time na mararanasan ko pong magmalaki tungkol sa isang tao na parang natutuwa ako kasi ganito siya. Nakikita ko po, pinapakita talaga ng Panginoon na babagsak yung tao na yon kasi nasa Kanya na ang aking pagtitiwala. At pag po kayo mag-alala, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Yung katabi mo, tanangin mo, naranasan mo na ba? Ako po, danas na danas ko po yun. Kaya, ang mensahe po sa atin dito, sa unang S, ano po yung unang S natin? Stability. Kasi, kaya po tayo dapat magpalalim ay dahil kapag tayo po malalim, kahit maging hindi stable ang nangyayari sa iyong paligid, alam niyo po ba ang totoo? Naniniwala po tayong Revival Hub, ito po ay gawain ng tao. Naniniwala po ba? Ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pero kapag sa tao na po tayo naglagak ng tiwala, dito ka umaasa ng iyong lakas. Sa tao ka nag-aantay. Alam niyo po ang totoo, nakikita niyo po na hindi nito kayang ibigay yung lakas na hinahanap mo. Kasi ang desire po natin ay sa Diyos po tayo humihila ng lakas. Bibiguin ka kahit yung pinakakilala mo ang strong nitong leader ko, ang strong nitong nag-help sa akin, ng discipler ko, ng tumutulong sa akin. Alam niyo po yung totoo, kung dyan ka naglalagak ng tiwala, ipapahiya din niya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang nais po ng Panginoon, sa Kanya po tayo magpalalim. Kaya nga po kasama po sa prayer list po natin palagi, kung kayo po ay intercessor or naka-attend po kayo ng prayer meeting at intercession, kasama po sa prayer natin palagi na lumalim po talaga yung bawat isa sa pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi kung sa church ka aasa, darating yung time parang feeling mo, ay ba't ganon? Kakaiba na yung saya nung churchmates ko. Kung sa saya ka umaasa, darating yung time magiging malungkot yung churchmate mo, manghihina ka din kapag dyan ka nananalig. Kapag sa iniisip mo, ay iba na, hindi katulad nung dating worship or dating preaching or iba na yung lamig sa church, parang mabanas na ngayon, ganyan. Hindi ko alam kung saan ka nananalig ngayon, kung bakit ka nandito sa church. Pero ang nais po ng Panginoon, sa Kanya po tayo magpalalim. Kasi alam niyo po, darating po ang panahon, in-adjust yung aircon, hindi naman mabanas. Nilalamig? Hindi naman hindi po tayo sa tao nagpapalalim sa church or sa kung ano bang meron sa paligid natin, kundi sa Panginoon. Kasi alam niyo po ang totoo, lagi ko po ito sinasabi sa inyo, darating yung time, hindi po magiging favorable sa atin yung situation. Magiging mahirap kasi hindi ko po ito pinaprophesy out of myself, kundi out of sa sinasabi sa Bible. Na magiging mas mahirap sumunod sa Panginoon sa mga paparating na araw. Yung mga taga-Dolores, malaya pong nakakapunta dito. Yung bawat isa sa atin, malaya ka, may dala kang Bible, hindi ka sinisita ng kung sino man. Pwede pong dumating yung time na maging mahirap po sa ating maglingkod sa Panginoon. At kapag ganun po ang nangyari, sabi po ng Panginoon, warning po niya sa Bible, sa araw daw po na yon, marami po ang ma-offend, marami ang manlalamig sa pananampalataya at tatalikod. Pag sinabi po ng Bible na marami, majority po yun. At ang tinutukoy po dito ni Lord, hindi po mga unbeliever. Ang tinutukoy niya po dito, tayo po mga mananampalataya. Ibig sabihin, yung warning po na ito ni Lord, hindi po ito dapat baliwalain dahil totoo po mangyayari yon. At sana hindi po tayo yung kasama po doon sa manlalamig. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Kaya ngayon habang hindi pa sobrang hirap, alam ko hindi madali ang iyong pinagdadaanan. Alam ko meron ka ding iyong dinadala at mga iniisip. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi pa yan yun. Ngayon, hindi po ito pananakot, kundi gawitin po natin talaga na motivation para tayo ay magpalalim pa sa Lord. Kasi alam niyo po kung bakit napakatindi ng atake ng kaaway every time na magpe-pray ka, every time na babasa ka ng Word of God, every time na pupunta ka ng church. Meron pa dito, ramdam mo yung battle bago ka tumungtong sa church ngayon. Meron, di ba? May battle. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw po ng kaaway na magpapalalim ka sa pagkakilala mo sa Lord. Kasi alam ng kaaway
na pag ikaw ay hindi malalim, shaky ka. Pero kapag ikaw ay malalim, stable ka. Building nga po, di ba, kapag mababaw ang pundasyon, ano po nangyayari? Pag lumindol, bagsak agad. Pero pag malalim ang pundasyon, stable. Yun po ang dahilan kung bakit natin ito pinag-uusapan at patuloy na idinidikdik ni Lord sa atin na patuloy ka magpalalim. Huwag mong iasa ang iyong pananampalataya sa iyong katabi na rin na may mahabang mag-pray, ayos na ako. Tama na sa akin ng 5 minutes. Ay, apoy na rin mag-thanks, mag-worship. Ako, okay na ako, ganito lang. Hindi mo pwedeng iasa sa katabi mo. Kasi darating yung time, pwedeng yung katabi mo, manghina din yan. Pero kapag parehas kayong malalim, parehas kayong magtutulungan. Kaya habang ngayon na okay pa, alam ko hindi tayo lahat okay. I mean, lagi naman po yun na hindi ka okay. Kahit sinasabi mo, kamusta ka na? Okay naman. Lagi, di ba? Pag tinanong ka, wala kang sinabi na, hindi nga ako okay ngayon. Wala. Madalas nung sinasabi, okay naman. Kahit ang totoo, majority of the time, ay hindi ka naman talaga okay. At okay lang yun na hindi ka okay. Kasi ang totoo po, hindi naman talaga magiging okay yung buhay na ito habang tayo nasa mundo. Opo, masarap makinig ng patotoo na pinagaling, pinagpala ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon. Pero ang totoo, majority ng atin pong buhay, may struggle, may problema, may kahirapan, may pinagdadaanan. At kapag sa pinagdadaanan ka nakabase, habang buhay ka nang hindi okay. Kasi ang totoo po, hindi po magiging okay talaga kung iniisip mo, siguro naman darating yung panahon na makakahinga-hinga ako ng maluwag kasi wala na akong pagdadaanan. Alam niyo po, wala lang pinagdadaanan, yung patay. Nandun na lang siya. Gusto nagahong walang pagdaanan. Lagi tayo, kaya nga po sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulation. Alam niyo po si Lord, grabe po siyang man-discourage. Pero kung bakit niya po yung sinasabi, ay para sabihin sa'yo, hindi pwedeng sa pagtanggap ka ng tao, sa palakpak ng tao ka nakabase. Hindi pwedeng sa dami ng pera ka nakabase. Hindi pwedeng sa saya ng sitwasyon ka nakabase. Kundi dapat sa pagpapalalim sa Kanya dahil pag tayo malalim, tayo po ay stable. Sabi niya po natin, stability. Ang sabi po sa Psalms 20 verse 7, tingnan niyo po, ito po ang katwiran po ng salmista. Awit chapter 20 verse 7. And I hope ito din po yung ating maging declaration sa atin pong buhay. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Alam niyo po, sinasabi po nila sa gitna po ng battle, ay pinagmamalaki ng ilan ang lalaki ng kanilang kabayo, ng kanilang karwahe. And totoo po, nakakatakot po yun. Alam niyo po ba na kapag nagdadrive ka sa mga driver po na naririto, hindi naman tinitingnan kung malaki ng katabi mo, ng mga kasama mo sa kalsada, kung malaki baga ang iyong katawan, o ikaw bagay maraming pera. Usually sa mga driver, kung mag-a-adjust ka or hindi, ang tinitingnan po nila ay yung size ng iyong sasakyan. Kapag malaki ang iyong katawan, mayabang ka sa kalsada, at ikaw naman ay naka-e-bike, tingin nyo po uubra ba sa mga naka 4x4? Uubra ba sa mga naka-truck? Hindi, kasi hindi nila tinitingnan kung sino yung nasa loob. Ang tinitingnan nila, yung laki ng iyong sasakyan. Kaya nga po, kahit po ang nagdadrive ay 15 anyos at ang dala-dala po ay 4x4, tapos ang dala mo ay maliit na sedan, parang mapapa-adjust ka talaga kapag grabe mangharas sa kalsada. Kasi nga po, ang mga tao nakatingin po sa size nung nakikita po nila. Yun po sinasabi nitong salmista, na ang iba, nakatingin sila sa kabayo na dala-dala nila or sa karwahe. Pero tayo daw po mga nananampalataya sa Panginoon, nakatingin tayo sa Diyos na hindi nakikita, pero alam mo, pinakamakapangyarihan at pinakamalaki, pinakadakilang Diyos. So yun po yung hawak-hawak po natin. Kaya ang inihingi po ng Panginoon, tayo po ay manatili sa Kanya at magpakalalim pa sa Kanya. Kung nasa saan ka ngayon, hindi pa yan yun. Sabihin sa kanila, hindi pa yan yun. Palalim pa. Kasi nga po, uulitin ko po, kapag hindi mo na desire magpalalim sa Diyos, alam niyo po yung totoo, pababaw ka na ng pababaw at pabunot na yan ng pabunot. Yung unti-unti mo makikita, paangat na ng paangat yung ugat hanggang sa makita mo lang yung sarili mo, buwal na. Kaya nga po ang sabi ng Bible, mag-ingat kayo mga nag-iisip na kayo'y nakatayo pa.
Kasi baka mamaya makita mo, ikaw ay buwal na. May warning po na ganyan sa Bible. Kaya ang nais po ni Lord, patuloy tayo magpalalim. Huwag kang makontento, huwag kang makampante. Kontento ka sa life na mayroon ka, pero sa relationship mo kay Lord, Lord, hindi ako kontento na ito lang. Gusto ko pang magpalalim sa iyo. Huwag po tayong makampante, i-desire pa po natin kasi the deeper you are, the more stable you become. Dahil ang Diyos po natin ay God of all season. Kung ang atin pong governor, shout out po, ay star of all season, kasi ang tinaguri po yun sa kanya dahil kahit hindi daw nalalaos, kumbaga kahit anong uso, kahit anong trend na mauso sa mga artista, in pa din siya. So star of all season, alam niyo po si Lord, masaya ka man or hindi, mahirap man, pighati man, kaligayahan man, halakhak man or iyak, ang Diyos po ay naririyan para sa iyo. Kaya kung meron kang dapat pag-focusan, pag-investan, yun po ay ang relationship mo kay Lord. So again, go deeper. Sabihin mo sa kanila mo, go deeper. Second S po natin, ano po yung unang S? Stability. Second S po that we get kapag tayo po ay nagpakalalim ay safety. Sabihin nga po natin, safety. Alam niyo po kung bakit gusto po ng mga isda sa ilalim po ng dagat? Kasi mas maunti po doon ang predators, ang mga nanlalamon po sa kanila. At the same time, ay mas protected po kapag ka po bumagyo doon po sa lugar na yon. So it's a safer place for them. At the same time, mas ligtas po sila sa mga tao na nangingisda. Yung mga isda po, takot po kasi sila sa mga tao. Kaya sila po ay sumisisid ng napakalalim para doon po magtago. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit gusto ka ni Lord na patuloy magpakalalim sa Kanya? Kasi tuloy-tuloy po yung laban. Naniniwala po ba kayo na tuloy-tuloy ang laban? Tulog ka man o gising, ikaw man ay malakas o mahina, masaya o malungkot, hindi naman nagta-times up ang kaaway. Hindi pwedeng sabihin ng mga angels, oops, tama na muna ang atake, malungkot yan, kawawa naman yan, anak yan ng Diyos. Ay hirap yan ngayon, umiiyak yan ngayon, ay nasasaktan yan ngayon, tama na muna. Ay may problema yung iniisip, may pinagdadaanan yan, stop muna. Hindi po. Ang kaaway po, tuloy-tuloy po siya. Malakas ka o mahina, tuloy-tuloy po siya. Kaya ang panawagan po ng Panginoon, i-focus po natin yung pagpapalalim natin sa Kanya. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-atake ng kaaway at kapag mas malalim ka, mas protected ka, mas safe ka. Kasi even tayo pong mga tao, alam niyo po ba na normal po sa atin ang defense? Normal po sa atin ang proteksyonan ng atin pong mga sarili. Okay lang po ba ngayon tayo po ay umupo po ng ayos, ilagay po natin ang ating kamay sa gilid. Huwag po sa kanan sa dibdib, wala pong lupang hinirang sa gilid. Yan. Sinabi ko lang po para hindi po kayo ito. Kasi normal po sa tao, kapag tayo po ay feeling natin hindi po tayo safe, tayo po ay nagko-cross arms. Yan. Ganito. 3 reasons po. Una, dahil nilalamig. Sa Revival Hub, malamig po, kaya kagaganito. Another reason po, kaya gumaganito po yung tao, ay dahil may pinag-iisipan po niya, possible, yung sinasabi po na nagsasalita. Pero last reason po ay dahil defensive po siya, ayaw kong tanggapin yung sinasabi mo. Naranasan niyo na po ba na may kaaway, meron kayong kataltalan sa Batangas? Yan. Tapos ayaw na makinig nung kausap mo, ano pong gagawin niya? Gaganito na siya. Or nakikinig ka tapos hindi ka agree sa sinasabi na nagsasalita. Normal po yan. I-observe nyo po. So mag-o-observe na sila wala ngayon. Sino kayo nakaganto? Sa Revival Hub, pag nakaganto ka, isang main reason yan, malamig po talaga. No? So hindi lahat na nakaganito ay sarado sa sinasabi. Pero kung bakit ko po ito sinasabi, kasi normal po sa ating mga tao ang ipagtanggol po ang ating sarili. Kaya nga po, pag sinabi sa'yo, di ba, magsaing ka, tapos pagdating, walang sinaing, ang dami mo agad ine-explain, ganyan. Ang concern lang, walang sinaing. So, magsaing ka. Pero tayo, kasi ganito, kasi walang tubig, kasi ganito, ganyan. Parang ang tendency po natin palagi ay proteksyonan ang ating sarili. Alam niyo po ba, yun din po ang dahilan kung bakit gusto mo magkapera? Para mas ligtas kang babiyahe, mas ligtas kapag may bagyo sa bahay nyo, kaya mo gustong ipaayos yung bahay. So ang hinahanap po natin ay security at safety. At kung ikaw yung tao na yon, napipilit ka nagsisikap para maging secure ang buhay mo,
Masyado kang focus, for example, sa pag-aaral para maging secure ang buhay mo, sa trabaho para kumita ng marami at maging secure ang buhay mo. Gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi ka lugi kapag sa Diyos ka nag-focus. Sa Diyos ka nagpakalalim kasi siya po ang totoo nating safety. Dahil ang totoo po, marami namang taong milyonaryo pero pag binangga mo, tingin niyo po ba yung milyon pwede maging shield? Hindi. Iipit pa din siya ng sasakyan kahit may dala siya na milyon. Marami pong tao na maraming following sa Facebook. Kung yun ang dinidesire mo na maraming mag-share kapag ka ikaw ay nag-post, yung mga marami din pong following, pag yan po ay na-aksidente, tingin niyo po, mapoproteksyonan siya ng following niya. Hindi. Ngayon, iniisip po natin, kailangan ko mag-focus sa buhay na ito para maging safe ako. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ang sinasabi ng mensahe ngayon, ang totoo pong safety ay matatagpuan mo sa ilalim. Matatagpuan mo sa pagpapalalim sa Panginoon. The deeper you are, the safer you are. Ibig sabihin po, the more na tayo po ay magpalalim, the more po tayo nagiging safe. Kasi nga po, ang best weapon po natin ay presensya ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Every time you are in the presence of God, you just feel safe. Kaya nga po, marami po sa atin, pag nakadwell ka talaga sa presence ni Lord, ano po nangyayari sa iyong mga luha? Matig po, nagpapatakan lang. Kasi you just feel safe sa presence ni Lord. Nararanasan niyo po ba yun? Yung nasa presensya ka ni Lord, tapos wala ka pang sinasabi, bigla ka lang humagulhol. Kasi nga po, safe place po natin yung presence ni Lord. And kung ikaw yung tao na hindi mo maibuhos ang iyong sarili sa Panginoon, baka hindi mo pa na ituturing na safe place si Lord. Kasi pag safe place po natin ng isang tao, for example, handa tayong umiyak sa Kanya. Di ba kapag ka nasa public place ka, tapos iyak ka na, tingin mo, ihahagulhol mo ba yon? Nasa public place ka? Hindi. Pero pag uwi mo sa bahay, nagsara ka ng kwarto, anong nangyayari? Doon mo ihahagulhol. Kasi nga po, you feel safe na sa lugar na yon. Alam niyo po ba na ganoon din po sa Lord? Sa Lord po, yun po talaga ang hinahanap po nating safe place. Kaya ang desire po ni Lord, patuloy niyang mensahe po sa atin, tayo po yung magpakalalim sa Kanya. Ang sabi po sa Psalms 91 verse 1, sino po nakakasaulo? Awit 91. Sa ulo ko po yung English, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang sabi po sa Tagalog, siyang naninirahan, sabi nga po natin naninirahan. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. So the best protection po ang mayroon tayo ay ang presensya po ng Diyos. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba ang bayan ng Diyos? Ano pong bansa? Israel. Alam niyo po ba, ang Israel po ay isa sa mga advanced sa technology when it comes sa protection. Meron po silang Iron Dome. Na kapag kami paparating po na missile na galing po sa ibang bansa, sa kaaway, ano po nangyayari? Inaatake po ito ng Iron Dome. Binabaril na ito sa gitna pa lang. Ibig sabihin, hindi na kailangan makarating sa Israel dahil kalagitnaan po, binabaril na din ng Iron Dome po nila. Kaya ang Israel po ay protected ng Iron Dome po na yon. Ang advance, ako po'y naniniwala, ito po'y pabor sa Israel kasi po'y sila'y piniling bansa. Pero at the same time, ito po'y symbolism na ang tao po na handa pong magtago sa presensya ng Panginoon, ang Diyos po ang nagiging protection natin. Kasi ang protection po ng Diyos, higit pa po ito sa Iron Dome. Hindi ko alam kung nakarinig na po kayo ng mga patotoo, na yung mga atake ng kaaway, witchcraft. Meron po ako nakausap nung tayo po ay nag-outreach na isa pong man of God na siya po ay nagtatrans before. Nung hindi pa niya po kilala ang Panginoon, siya po nagpe-pray daw sila ng matagalan, lagi sila nagfa-fasting, nagsosoking talaga sila dun sa church nila. Pero kulto po yung church nila at hindi po ang Diyos ang sinasampalatayanan. Ang ginagawa daw nila, pag nasa kalaliman talaga siya ng pag-ritual nila, siya po yung umaalis sa kanyang katawan at kung saan-saan siya pumupunta. Sinusugod niya po yung mga tao, nagpapadala siya ng karamdaman at pag nag-curse siya, ay na either magkaroon ng matinding karamdaman yung tao, cancer, or pwedeng dumating sa kamatayan dahil sa paghihirap na yon. Pero alam niyo po, merong isa pang
man of God naman sa ibang bansa, na sabi niya, tuwing gagawin niya daw yun na magtatrans siya, ang Kristiyano na totoong malalim po sa pananampalataya sa Panginoon, sabi niya, yun yung mga tao na hindi ko talaga magalaw. Sabi niya, hindi ako makalapit sa kanila. Hello, meron time, sabi niya, nandun lang siya sa church dahil wala yung presence ni Lord, dry yung lahat, hindi welcome yung presence siya ng Panginoon. Sabi niya, nandun lang, pumapasok siya sa church, may access siya sa church. And even sa Bible, makikita po natin yan, si Jesus dinala po ni Satanas sa ibabaw ng templo. It shows us na may access ang kaaway kahit sa church kapag tayo po'y nakampante. Pero ang sabi niya po doon, ito po ay si John Ramirez, na sabi niya, may mga Kristiyano daw na hindi niya magalaw at yung prayers nila, matinding atake po sa ginagawa nila. Na hindi siya, nahadlangan talaga siya. Sabi niya, nasa malayo ako at hindi ako makalapit. Alam niyo po, marami po tayong ganyang testimony even in our gatherings na yung presensya po ng Panginoon kapag atin po laging wine-welcome, nagiging protection po natin ito sa atin pong paligid na hindi po makagalaw ang kaaway. At alam niyo po, kung ikaw ang taong malalim ka sa pananampalataya, tulad po ng mga isda, na safe po yung kailaliman, ay magiging safe place mo po ang Panginoon. Alam niyo po ba na ngayon, kabi-kabila ang mga aksidente? Napapansin niyo po ba? Personally, nakalagay po yan sa prayer list po natin, protection from accidents and calamities. Kasi, ang sabi po nila, may mga nagsasabi po na yung death, spirit of death, ito po ay nagkaalat ngayon sa kalsada. Kaya kung makikita nyo, ano gayon? Nakikiusog ang mga tao at kabi-kabila yung aksidente. Hindi ko alam kung napansin po ninyo, parang napapaisip kami nung naglabasan po yung mga balita ng aksidente, nag-uusap kami mag-asawa, na ito ay hindi nababalita lang dati o ngayon talagang kabi-kabila yung mga aksidente. And while I was praying, the same conviction po ni Lord in my heart na yung spirit of death, it is moving all over our nation. I don't know sa ibang bansa, pero in our nation, kabi-kabila po yung patayan, barilan, saksakan, mga aksidente. Hindi naman ginugusto, tingin nyo po ba ginusto ng mga aksidente na maaksidente sila? Hindi. Huwag na po tayong lumayo. Dito na lang po sa ating expressway. Maya't maya po diyan na meron po mga aksidente. Madalas po doon sa may Santo Tomas exit. Isang reason ay dahil may ginagawa po doon na kalsada, pero at the same time, kung titingnan po natin, totoo po ito sa buong bansa. Ngayon, sinasabi ko po ito, i-warfare po natin ito sa prayer, na kumilos ang Panginoon para matigil po talaga yung kamatayan na kumikilos sa bansa natin. Pero at the same time, para mas naisin mo na magtago sa presensya ng Diyos. Kasi ulitin ko po, kapag tayo po ay malalim, tayo po ay ligtas. Ano po yung second S po natin? Safety. So if you're desiring to be deep, to be safer, na parang inisip mo, parang nakakatakot naman sa mundong ito. Alam niyo po ang kailangan mong gawin? Patuloy ka pang magpakalalim sa presensya ng Diyos. Kaya po, most of the time, ang target po ng kaaway sa atin ay secret place kasi pag hindi ka magsi-secret place, alam po ng kaaway na kaya kanyang saktan at kaya kanyang patayin. So last S po natin ay supply. Ano po yung una nating S? Stability. Second S po natin, safety. And last po ay supply. Alam niyo po ba, ang sabi po sa pag-aaral, ang kailaliman daw po ng dagat ay napakayaman sa nutrients. Dahil yung lahat na nagmumula po sa taas, sa ocean floor, doon po pumupunta. Kaya po, yung mga isda na naroon po sa ilalim ng dagat, hindi nila kailangang umakyat. Ang kailangan lang nila, manatili sa ilalim ng dagat. Ang kibo po nila doon, nonchalant lang, unti-unti. Hindi po sila malilikot doon kasi kino-conserve din po nila yung energy nila. Pero at the same time, bukod sa sila po yung safe doon, dahil napakarami po doong nutrients, yung mga bacteria, kinakain yung nutrients na yon, yung maliliit na nila lang, kinakain po yung mga bacteria na yon. At dahil po doon, yun po yung nagiging food ng mga isda na nasa kailaliman ng dagat. Ngayon, makikita po natin na the more pala ikaw ay magpalalim sa Panginoon, the more niyang isusupply lahat ng iyong pangangailangan. May patotoo po tayong narinig kanina, tama po yung disclaimer niya, hindi po ito prosperity gospel, na kapag nanampalataya ka kay Lord, bibigyan ka din ni Lord ng $2,000. No?
Iba-iba po yung itsura niyan sa bawat isa sa atin, pero isang bagay po ang makikita natin. Ang sabi po sa Bible, "My God shall supply all your needs according to His riches in glory." Ang Diyos daw po, isusupply niya lahat ng pangangailangan mo. So, may supplier ka. Sabi mo sa katawa, may supplier ka. Di ba kapag sa mga negosyante po na naririto, pag nakakita ka ng mabait na supplier, generous, tapos mura pa yung bilihin, matutuwa ka talaga. May one time nakita po namin, meron po sa Facebook na nag-post na pwede kang magkaroon ng access sa supplier sa China. Yun po yung business nila na ipapadala nila yung product sa'yo. Mura mong makukuha. And then pwede mong ibenta dito sa Philippines, yung mga binibenta sa Shopee. Yan. So, parang masaya po yun sa mga negosyante na makakuha ng supply na mura at the same time sagana. Alam niyo po ba, kung ikaw masyado kang nauuhaw sa supply na kayang ibigay po ng mundo, ang best supplier na pwedeng magkaroon ka, sino? Ang Diyos, si Lord, ang Panginoong Jesus. Kaya, bakit ka lumalayo sa Kanya? Ano pa ang iniaayaw mo sa pagpapalalim sa Kanya? Nasa Kanya ang best supply na kailangan mo. Sabi mo sa kanya mo, si Lord ang best supplier mo. Ang Diyos po ang ating kailangan. Ngayon, bukod po doon, lahat po ng nasa kailaliman, kaya nga po, kung makikita po natin, yung mga nasa ilalim po ba, mga maliliit o malalaki? Malalaki. May mga dambuhala po na nakikita nyo po ba na may time lumindol, tapos may dambuhalang biglang lumilitaw, nagugulat yung mga tao, na may isang nakita na malaking nilalang, ganyan, sea creature, na nasa dagat daw. So, naalarma yung mga tao kasi kaya po sila nag-aakyatan ay dahil possible gumagalaw yung seabed. Nagkakaroon ng lindol. Or may paparating na lindol or tsunami. Ngayon, kung bakit po sila nasa ilalim, dahil nga po sagana dun sa nutrients, at dahil sagana dun sa nutrients, nananatili gahong bansot yung mga isda. Hindi. Sila ay lumalaki at nagiging dambuhala. Bakit? Kasi nasa ilalim sila. Pinapakita po doon na kapag ikaw ay nagpalalim sa Lord, ikaw din ay lalago. Gusto po ba nating lumago? Amen. Kung gusto po nating lumago, ang susi po tayo po ay magpakalalim. Bukod po doon, ang sabi po ng mga scientist, ang mga isda daw po na nasa ilalim, sila po ay mabilis gumaling sa kanila pong mga sugat. Pag nagkasugat yung mga isda na yon, mabilis lang silang gumagaling. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa kailaliman po, marami nga pong nutrients at yung mga kinakain nila, nagiging dahilan para sila po'y gumaling ng mabilis. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, na parang feeling mo, hindi na ako lumalago, parang tagal ko na, parang hindi ako lumalago sa pananampalataya, ang susi po ay pagpapalalim. Kung ikaw naman, nasa lugar ka na ito, sugatan ka, pumunta ka na, may sugat ang iyong damdamin, may mga pinagdadaanan ka, alam niyo po, ang sekreto, hindi na sekreto ngayon kasi sabihin ko na, magpalalim ka. Sabi mo sa akin, magpalalim tayo. Kasi sa kailaliman po, doon po sa presence po ni Lord ay may healing tulad po ng natagpuan ng mga isda. And another thing, ang mga isda po na nasa ilalim, sila po ay energized. Malalakas po talaga sila. Bakit? Kasi nga po, yung nutrients po na nasa ilalim, yun po yung nagiging dahilan kung bakit sila lumalakas. So kung pumunta ka sa lugar na ito, you are tired, parang pagod ka na, sawang-sawa ka na hirap ka, bigat na bigat ka. Sasabihin ko po ulit sa inyo ang sikreto na hindi na sikreto. Dahil sinabi ko na, go deeper, magpalalim ka. Sabi nga po natin, go deeper. Magpalalim po tayo. Kasi naniniwala po tayo na there is more in the deep. Alam niyo po ba na merong dakilang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin? Some of you naririto, alam mo may sinasabi si Lord sa'yo, may pinapagawa si Lord sa'yo, pero ilang beses mong tinatakbuhan at hindi mo magawa-gawa. Alam niyo po ba ang susi kung nais mo yung magawa? Magpalalim pa. Kung ikaw naman, yung parang feeling mo, hindi na ako nakaalis-alis dito sa sugat ng aking damdamin, sugat ng aking puso. Parang pang nakudlit ng katabi ko, nasagi ng kaunti, duguan na naman ako. Alam niyo po kung ikaw yung ganoon, ang kailangan mo magpalalim pa. Kasi sa kailaliman po, sa pagpapalalim natin kay Lord, may kagalingan doon. Kung ikaw naman yung iniisip mo, ba't ganoon, parang hirap na ako sa buhay na to, nagsikap naman ako ng nagsikap,
Ginagawa ko naman yung dapat kong gawin para ako ay magkaroon ng pera, kumita. Alam niyo po, isa sa susi ay pagpapalalim. Bakit? Kasi sa pagpapalalim po natin sa Panginoon, doon mo makikita ang kasaganaan ng kanyang kapangyarihan. Ang kasaganaan ng kanyang kayamanan. Marirealize mo na ba't nga ako nagpapakahirap? Ay ba't nga ako nagsisikap sa sarili kong lakas? Ang kasama mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamayaman, may-ari ng langit at lupa. Bakit mo kailangan magsikap on your own? Ang kailangan po natin gawin, tayo po ay magpakalalim. Alam niyo po ba na hindi ka lugi kapag ka ang finokus mo ay pagpapalalim sa Panginoon? Kung iniisip mo lang, nababawasan ako ng oras kasi dapat ako'y maglalaba ngayon ako'y nasa church. Sinong may labahin diyan? Sino hong nakapaglaba na? Amen. Patulungan po yung mga, may mga labahin pa. Tulungan tayo sa church. Amen. So, kung iniisip mo, may mga gagawin pa ako, pero inuna ko yung pag-church, gusto ko po sabihin sa iyo, hindi ka lugi. Sabihin sa kanila mo, hindi ka lugi. Bakit? Kasi ang best investment po na pwede nating gawin sa buhay na ito ay ang magpakalalim sa Panginoon. Kung iniisip mo, ay naging malungkot yung buhay ko kasi may mga kaibigan ako, dinadala nila ako sa kasalanan, so kailangan ko silang layuan kasi para ako'y makafocus sa pagpapalalim sa Panginoon. Alam niyo po ang totoo, hindi ka lugi sa mga sakripisyo mo na yan. Kung iniisip mo ano yung mga sakripisyo na yung ginagawa para magpalalim sa Panginoon, whether sa prayer man po yan, sa pagbabasa ng Word of God, sa pagpunta ng church, hindi ka lugi dyan kasi ginagawa mo yung best investment na pwede mong gawin. Going deeper is the greatest investment of all. Kasi when you go deeper, mahahanap po natin yung pinakadakilang bagay na iniisip mo ay hinahanap mo. Sa presensya po ng Panginoon mo yun matatagpuan. Again, hindi po ito scam na iniisip mo, pag nag-focus ako kay Lord, biglang darating yung mga kayamanan. Sa akin pong karanasan, sa amin pong mag-asawa, grabe po si Lord talaga ni mag-provide. I mean, sobrang faithful sa panahon na needed na po talaga. Biglang, grabe naman Lord. Alam mo yun, even hindi mo pa hinihingi. Hindi ko alam kung meron po sa inyo ganun dito. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na ni Lord. Ganun po siya katapat. Ngayon, again, hindi po ito pang-i-scam sa inyo or prosperity gospel. Pero sinasabi ko po ito out of my own experience. And for sure, merong experience yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, amen? Amen. Meron po yung kanyang experience. Ngayon, sinasabi ko po ito para sabihin sa iyo, lahat ng sakripisyo, lahat ng ginagawa mo para mas makilala si Lord, para magpalalim sa Kanya, hindi ka lugi dyan. Sabihin sa katabi mo, hindi ka lugi dyan. Ngayon, ito po yung last verse natin pong babasahin at tayo po ay mananalangin. Mateo 13:44-47. Mateo 13:44-47. Sa pagbabasa po natin yan, gusto ko pong tingnan ninyo, kasi iba-ibang talinhaga po yan, gusto ko pong tingnan ninyo ano ang pagkakatulad ng mga talinhaga po na yan. Mateo 13, verse 44-47. So unang talinhaga po sa verse 44, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Tingin niyo po paano natagpuan ng lalaki yung kayamanan? Naghukay. So sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na yun. Kasi natagpuan na niya ang kanyang pinakahinahanap-hanap. Sa verse 45 po, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Saan po nakikita ang perlas? Sa ilalim ng dagat. Verse 46, at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Verse 47, pangatlong talinhaga, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. So saan po nahuhuli ang isda? Sa ibabaw ga po, sa ilalim. So ano po, nakita niyo po ang pagkakatulad-tulad ng tatlong talinhaga?
Una ay kayamanan na nasa bukid. Pangalawa, mamahaling perlas. Pangatlo, mga isda. Alam niyo po, ang pagkakatulad nila, pare-parehas po silang nakuha sa ilalim. Yung kayamanan hinukay, yung perlas sinisid, yung mga isda nilambat. Pero lahat ng yon nasaan? Nasa ilalim. So tingin niyo po ba, malulugi ka ba kapag ka nagpakalalim ka kay Lord? Hindi. The best thing yun, kung iniisip mo, sayang ang oras, ay sayang, dapat garne, dapat gayon. Hindi po yan sayang. Kasi sa pagpapalalim mo kay Lord, ikaw ang makikinabang niyan. Alam niyo po ang totoo, pag nagpakalalim ka kay Lord, hindi ako ang makikinabang. Ikaw. Sabi sa kata mo, ikaw. So, ang point, yun po yung prayer natin. Personally, naniniwala po ako, kaya ito po ang conviction ni Lord sa atin, ay dahil ang nais po niya, patuloy po nating i-focus yung pagpapalalim sa Kanya. So kung nung mga nakaraan, feeling mo parang ang layo-layo ko na sa Panginoon, feeling mo na umagwat ka na sa Kanya, alam niyo po, ito pong araw na ito ay muling pagpapaalala po sa atin ng Panginoon na ituon mo po ang iyong sarili sa pagpapalalim sa Diyos. Dahil yung mga dakilang bagay, alam niyo po, wala po ako nun. Hindi ko po yun kayang ibigay sa inyo kung pupunta ka sa church para makatanggap mula sa akin. Ang totoo po, wala po akong kayang ibigay sa inyo. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, hindi ka malulugi kapag nagpakalalim ka kay Lord. Ang nais po ni Lord, magpakalalim po tayo. Alam niyo po, tulad ng sabi ko sa inyo last week, ito po yung prayer ko for the church, for all of us. Na lahat ng mga pumupunta sa church na ito ay lalalim talaga sa Panginoon. Magiging napakalapit kay Lord. Kasi ano naman kung magkakalapit tayo pero malayo ka naman kay Lord? Pag tayo nagkaaway-away, nagkasamaan ng loob, titigil ka kasi hindi ka kay Lord malalim. Pero alam niyo po, ang taong malalim sa Panginoon, kahit pa parang feeling mo, kakaunti lang yung kaklose ko sa church, okay lang yan. Kasi kaklose mo yung pinakamalakas sa church, si Lord yon. Kung iniisip mo, ay kulang ako ngayon, wala akong malapitan na tingin ko'y makakatulong sa akin. Si Lord yung kaklose mo, okay lang yan kasi kakampi mo ang Diyos na masagana sa lahat. Diyos na may-ari ng langit at lupa. So, hindi ka lugi kapag kay Lord ka nag-focus. No? So, pinag-uusapan po natin ito kasi ang desire po ni Lord na sa pagtagal po natin sa pananampalataya, lalalim ka talaga. Kaya walang makakapagbunot sa iyo sa presensya ng Diyos. Na kahit anong atake ng kaaway, anong kasinungalingan niya, anong accusation niya, anong condemnation niya, anong temptation niya, hindi mo ako mabubunot, Satan, kasi nandun na ako sa kailaliman ng puso ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sa oras po na ito, ang gagawin lang po natin, mananalangin lang po ulit tayo na patuloy tayo magpalalim kay Lord kasi yun po yung the best prayer na pwede nating ipag-pray. Of course, marami po sa atin dito, nag-pray na tayo na, Lord, pumasok ka sa aking puso. Pero kung ngayong oras na ito, never ka pang nag-decide, first time mong pumunta sa lugar na ito, at never ka pang nag-decide na ibigay ang buhay mo sa Panginoon, especially sa mga bago po nating kasama, this is the time na kausapin mo din si Lord, na Lord, gusto kitang makilala pa. Lord, gusto kong lumalim sa'yo. Lord, gusto kitang makarelasyon. Gusto kitang makilalang lubos. And naniniwala ako, if you have that prayer in your heart, ipapakilala pa ni Lord ang kanyang sarili sa'yo. And uuwi ka, aalis ka sa lugar na ito, na alam mo, nakilala mo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari na inawitan natin kanina. At kung ikaw naman, nandito ka sa lugar na ito, masyado kang naging abala sa maraming mga bagay nung nakaraan, whether yan man ay sa pag-aaral, sa iyong trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa relasyon, kung anumang bagay yan. Ngayong oras na ito, ipanalangin mong muli na, Lord, nais ko pong muli na lumalim sa iyo at mai-focus yung akin pong relasyon sa iyo. And as we are asking that to the Lord, hayaan na ngayong oras na ito, awitin po natin yung inawit natin kanina. Na lahat ng bagay na ito, the best things in the world, ay sa Panginoon nanggagaling. Dakilang manlilikha, lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko ay iyong
puso ko ay puno ng pagpupuri. Sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo, lahat ng bagay sa iyo matatamo. Kaya marapat lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. From our heart, kilalanin natin na sa Panginoon ang gagaling ang lahat. Sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Minsan pa kilalanin po natin ang ating Diyos na dakilang manlilikha. Aking Diyos, dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo magmumula. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri. Sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo, lahat ng bagay sa iyong mata. Yes, Lord, sama-sama naming ibinabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang pasasalamat na mula sa iyong mga anak. Ang papuri at pasasal. Yes, Lord, kinikilala namin sa iyo nang gagaling ang lahat. Lahat sa akin, buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat. Come on, mula sa iyong puso, awitin mo sa Panginoon. Sa iyo nang gagaling, sa iyo nang gagaling. Yes, Lord, kinikilala po namin sa umagang ito na ang lahat-lahat ng mayroon kami mula sa iyo. Aming buhay, ang aming tinig, ang aming hininga, ang lahat ng pagpapalay mula sa iyo, Panginoon. Kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat. Come
on, sa huling pagkakataon, kilalanin mo sa Panginoon ang gagaling ang lahat. Sa iyo nang galing lahat sa akin, buhay ko tinig, ikaw ang nagtanging biyaya't pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling lahat sa akin. Yes, Lord, sa umagang ito, bilang isang simbahan, bilang isang pamilya, kinikilala po namin na ang lahat ng bagay na mayroon kami sa iyo nagmula at sa iyo nanggaling. Lord, wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo dahil ang lahat ng mayroon kami, lakas, biyaya, pagpapala, yung amin pong tinig, ang lahat ng mayroon kami, ito po'y galing sa iyo. At kinikilala din po namin sa umagang ito na ang pagdedesisyon namin na magpalalim sa iyo ay bagay na hindi po namin ikakalugi kailanman. Dahil Lord, ito po ang aming kailangan. Alam po namin, ang buhay na mayroon kami galing sa iyo. At Lord, even yung kaligtasan na mayroon kami, ito po'y galing sa inyo. Kahit nga po Lord, yung aming pananampalataya, hindi po namin pwedeng sabihin ang laki ng aming pananampalataya dahil Lord, yung kakayanan naming maniwala sa iyo at magtiwala, ito din po'y sa iyo nang galing. Kaya Lord, sa umagang ito, amin pong kinikilala na ang lahat po ng ito, Panginoon, ay sa iyo nang galing, O Diyos. Lord, this morning, patuloy kami nagdedesisyon na magpalalim pa sa inyo. Can you just talk to the Lord right now and commit yourself once again? Na Lord, ako po'y nagdedesisyon na magpalalim pa sa inyo, na kayo po'y lapitan at kilalanin pa. And right now, kung nahihirapan kang magpakalalim kay Lord, aminin mo yun kay Lord. Hindi mo kailangan magpanggap. Aminin mo sa Kanya, Lord, ako'y nahihirapan dahil sa schedule, dahil sa mga alalahanin, dahil sa aking mga ginagawa, sa aking mga dapat intindihin. Kung anumang bagay yan, ilapit mo yan kay Lord. Just humble yourself right now before the Lord at handa ang Diyos na ikaw ay tulungan. Dahil ang totoo po, kung nais mong magpakalalim kay Lord, mas gusto yun ni Lord kasi mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. At tuwing naglalaan ka ng oras para lumapit sa Kanya, tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya pwede mong hingin sa Kanya, Lord, tulungan niyo po ako. Ako po'y nahihirapan. Tuwing ako'y magpe-pray, ganito yung mga kahadlangan. Pero Lord, gusto kong magdesisyon ngayon na magpakalalim pa sa'yo. Father, I pray right now for all of us right now in this place who are deciding to go deeper in faith. Lord, nakikita po ninyo ang kanilang pagnanais at pagdesisyon na magpalalim pa sa inyo. At nakikita nyo po lahat ng ginagawa ng kaaway para hindi sila makatuloy. Dalangin ko po, Panginoon, na manaig ang pagnanais po nilang makilala at magpalalim pa sa inyo. Higit saan namang gawa ng kaaway ang inyong presensya, ang bumalot at mag-umapaw sa kanila pong puso at buhay. At Lord, hinihingi po namin na sa umagang ito, sa amin pong pinag-usapan, even Lord, sa pag-alis po namin sa lugar na ito, mag-uumapaw sa puso po namin yung desire na kayo po'y makilala pa. Yung uhaw sa inyong salita, uhaw na manalangin at manatili sa secret place. Lord, this morning, as a church, we are decreeing and declaring that everyone who steps into this place ay patuloy na lalalim sa inyo. Anumang bagay ang paparating, anumang bagyo, anumang suliranin, Panginoon, naniniwala po kami, makakayanan po namin ang lahat ng iyon dahil kayo po ang aming kasama at kami nakatago sa kailaliman ng inyong puso at ng inyong presensya. So umagang ito po ang aming sama-samang inaangkin, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, ang aming pong pananampalataya at relasyon po namin sa inyo. Ito po ay aming pinagpapasalamat na agad. Lahat ng bagay na inyong binigay, ibinibigay at ibubuhos pa sa aming buhay. Ngayong umagang ito, kayo po ay aming pinupuri at dinadakila sa lahat po ng iyon. Ito po ay sama-sama naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Excited na po bang magpakalalim kay Lord? Amen. So this morning, sama-sama po nating ibalik sa Panginoon ang pasasalamat at papuri na nararapat sa Kanya. Sabay-sabay po tayong sumigaw, sumamba.